Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ihanap ako ng reyna. Noong unang panahon, may isang napakabuting haring nagngangalang Grambelo. Masyadong seryosong tao si Grambelo. Oo, maayos ang kalagayan ng nasasakupan niya, pero hindi sila masaya. Wala talaga akong trabaho na... Wala ka na bang ibang gagawin maliban sa pangloloko sa akin? Wala. Hindi masaya ang karyang ito. Kaya naman malulungkot ang mga tao rito. Ikaw ang nakaatas sa mga pista. Pwede mo bang bigyan ng 1 linggong bakasyon ng mga tao? Mas nakakataas sa akin ng hari at ayaw niya nun. Maaaring mabuti siyang hari, pero... Ibig mong sabihin napakabuti. Oo, tama. Isang napakabuting hari, pero napakawalang buhay niya. May hari tayo na marunong maghari. Kaya kailangan natin ng reyna na alam kung paano magsaya. Ganun na nga. Kaya sabay silang nagpunta sa hari. Nagulat na gulat matapos marinig ang iniisip nilang dalawa. Bakit? Hindi ba masagana naman ang kaharian? Oo. Kaya lang... Alam nyo, kamahalan, kailangan din ng kaharian na magsaya paminsan-minsan, hindi yung palagi na lang seryoso. Pagsasaya? Pagsasaya! Gaya ng sayawan sa kaharian o enggrande at makukulay na pista. Mga holiday! Nagulat ang hari sa narinig, pero dahil mahal niya ang kanyang nasasakupan, pumayag siya. Sige, maghanap ka ng pinakamagandang prinsesa sa mundo. Basta, dapat tahimik lang siya para ako na ang magsasalita para sa aming dalawa. At dapat yung hindi matalino, para ako na ang magiging matalino para sa aming dalawa. Masaya ang comptroller sa madaling pagpayag ng mahal na hari. Samantalang ang professor ay may malalim na iniisip. Isang pagtitipon ng idinao sa palasyo. Maraming magagandang prinsesa ang dumalo. Ang ilan ay hindi matalino at ang iba naman ay matalino. Pero wala ni isa ang tahimik. Napagod na ang hari sa pakikipagkilala sa mga prinsesa at pagpapatahimik sa kanila. Di nagtagal, umalis na silang lahat. Salamat naman, mabuti at wala na sila. Biglang nakita ng pagod na si Haring Grambelo ang dalawa niyang tauhan na palihim na nag-uusap. Kayong dalawa, sabihin niyo anong pinagbubulungan niyo riyan. Kami lang ay... Mayroong isang taong nababagay para sa'yo, pero mayroong problema. Kaya kong ayusin ang anumang problema. Sabihin niyo lang kung ano ito. Kamahalan, alam nyo kasi, talagang pinagtataguan po kayo ng prinsesa. Narinig niyang naghahanap kayo ng reyna at tumakbo siya palayo matapos marinig ang pangalan mo. Hindi niya ito gusto. Nabigla ang ministro ng mga pista, pero tumawa lang ang hari. Ibig sabihin hindi niya ako kilala. Hahanapin ko siya at hindi ako babalik hanggat di ko siya nakikita. At kaya naman ilang buwan na hinanap ng hari ang prinsesa sa iba't ibang lugar nang walang kapaguran. Pero sa pag-aakalang hindi na niya siya makikita, narating niya ang isang mataas na halamanan na nababalutan ng mababangong bulaklak. Mukhang may kung anong magandang nakatago sa likuran ng mga halamanan. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakbay na puno ng katanungan. At di nagtagal narating niya ang isang magandang pasukan na puno ng mga baging at bulaklak. Dumaan siya rito at nakakita ng isang magandang munting kubo. Sinong naninirahan dito? Kumusta? Sino ka? Anong ginagawa mo sa hardin ko? Isa akong hari at narito ako para tanungin kung sinong nakatira rito. Ako ang nakatira rito. Hindi ako naniniwala. Imposibleng nakatira ka sa isang maliit na bahay na yan.
Kung gusto mong malaman yan, dapat mas inayos mo pa ang pagtatanong mo. Maaari mo bang sabihin kung sino ang may-ari ng bahay na to? Hindi pwede dahil walang nagmamay-ari rito. Dito ba nakatira ang prinsesa? Walang prinsesang nakatira rito. Napakarami mo naman tinatanong sa akin. Naiirita na si Haring Grambelo, pero bigla siyang nakakita ng magandang dalagang malapit sa kubo. At sino siya? Gusto ko siyang makausap. Lady Whimsical ang pangalan niya. Pwede mo siyang kausapin hanggat gusto mo, pero hindi siya sasagot. Isang tahimik na binibini? Siya na nga yun. Sabihin mo sa kanya na gusto siyang makilala ni Haring Grambelo. Grambelo? Anong klaseng pangalan yon? Sigurado akong hindi siya makikipag-usap sa taong may kakatuwang pangalan. Umalis ang dragon at iniwan ang hari na naiinis na. Ilang oras pa at bumalik ito. Si Lady Whimsical ay nakapagtatakang pumayag na makipagkita sa iyo, pero 1 minuto lang pagkatapos ng pagsikat ng araw. O siya, paalam, magkita na lang tayo sa umaga. Talagang nagulat ang hari sa narinig. Pero malayo na ang nalakbay niya para palampasin pa ang pagkakataong ito. Ayos! Pupunta talaga siya rito bukas, tama ba? Napakarami mo talagang tinatanong. Oo, narito siya bukas. At kaya umalis si Haring Grambelo at natulog sa labas ng hardin. Nang sumunod na umaga, pinuntahan ng hari ang magandang munting kubo. At doon nakita si Lady Whimsical. Tiningnan niya lang ang hari at saka ngumiti. Lady Whimsical, napakaraming araw ang nilakbay ko para makita ka. Naghintay siya, pero ngumiti lang si Lady Whimsical. Napakaganda ng pagkislap ng mga mata mo. At muli, ngumiti lang si Lady Whimsical sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, talagang pinipigilan na niyang hindi tumawa. Talagang napakaganda mong binibini. At ako naman... Pero hindi na talaga napigilan ni Lady Whimsical ang kanyang sarili. At tuluyan siyang natawa. Nagulat si Haring Grambelo sa nasaksihan. Pero bago pa man siya makapagsalita, nilapitan siya ng dragon sa kanyang likuran. Tapos na ang oras, bumalik ka na lang bukas. Ano? Pero binibini... Agad na pumasok sa loob si Lady Whimsical. At ang kawawa at malungkot na si Haring Grambelo ay tumalikod at umalis na rin. Lumipas ang gabi at dumating ang bagong umaga. Kasabay nito ay nagbalik si Haring Grambelo at muling sinubukan ang swerte niya kay Lady Whimsical. Lady Whimsical, may nakapagsabi na ba sa'yo na talagang napakatahimik mo? Ibig ko sabihin, wala nang mas tatahimik pa kaysa sa'yo. Ibig kong sabihin, wala nang mas sasarap pa sa tunog ng katahimikan. Lady Whimsy... Tapos na ang 1 minuto. Si Lady Whimsical at ako ay... kailangan na mag-almusal. Muling sinubukan ng kawawang si Haring Grambelo ang swerte sa ikatlong pagkakataon. Lady Whimsical, pwede ka bang sumama sa akin, pabalik para maging reyna ko? Ano? Bakit hindi? Nagkibit balikat lang si Lady Whimsical at saka ngumiti. Sabihin mo, bakit ayaw mong maging reyna ko? Pero muling nagsimulang tumawa ng tumawa si Lady Whimsical at saka umalis. Anong gagawin ko? Tinatawanan niya lang ang lahat ng mga sinasabi ko. Padabog na naglakad na ang hari palayo. Inis na inis siya hanggang sumapit ang gabi at siya ay nakatulog. Nang sumunod na umaga, nagbalik siya at tinawag ang binibini. Lady Whimsical! Lady Whimsical! Wow, talagang ang ingay mo ah. Hindi nalalabas si Lady Whimsical kasi napagod na siya sa kadadaldal mo. Ano?
Yan ba ang sinabi niya? Walang sinabing kahit ano si Lady Whimsical, pero nagbago ang ekspresyon niya. Hindi. Gusto ko siyang makita. Oh, nakakahiya talaga ako. Siyempre, nakakahiya ka. Kung gusto mo lang siyang makita, bakit mo siya kinausap? Dahil sa totoo lang, yun naman talaga ang gusto ko. Kung ganun, bakit ka nagbago kagad ng isip ng ganun kadali? Nakakatawa ka talaga. Oo. Ako na ang pinakabaliw na hari sa lahat. Lady Whimsical, nagbalik ka na. Nakakatawa ka, hindi naman siya umalis. Ayan! Haring Grumbelo, masaya ako't natutunan mo na ang leksyon mo. Ano ang kagandahan ng tahimik na reyna kung kailangan mo ng isang taong makakausap? Talagang walang silbi. At anong silbi ng isang hindi matalinong reyna kung tutulong siya sa pagpapatakbo ng kaharian? Napakawala talagang silbi. Sige, nakuha ko na. Pero Lady Whimsical, nakapagsasalita ka? Siyempre nakakapagsalita ako. Hindi lang ako nagsalita dahil binibiro ka lang namin. Sana hindi ka nasaktan. Pero natawa lang ang hari dahil naaaliw siya sa biro. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit kailangan ng kasiyahan sa kaharian. Pwede ka bang sumama sa akin pabalik sa kaharian ko? Gusto ko ng matalinong reyna na sinasabi ang iniisip niya. Nagkamali talaga ako sa paghahangad ng iba. Ano sa tingin mo, Dragon? Nagsisisi ba talaga siya? Mukha namang nagsisisi na talaga siya. Sa tingin ko nga rin. O sige, Haring Grumbelo. Sasama na ako sa'yo, pero gusto kong malaman mo na hindi ako isang prinsesa. Wala na akong pakialam maging sino ka man. Kaya, umalis na ang dalawa sa hardin at nagpunta pabalik ng palasyo. Doon nagulat ang hari sa surpresang nalaman. Kumusta, anak ko? Sa wakas ay tumigil ka na sa pagtatago. Kumusta, Ama? Teka, sandali lang. Ikaw ang anak niya? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo naman ako tinanong eh. Ang kanyang bago at masiyahing reyna ang namahala sa lahat ng kasiyahan na nagaganap sa kaharian. At talagang naging masaya ang mga tao sa lahat ng mga pinlano at ginawa ng reyna. Tamang babae ang pinili ko. Saan ka nagpunta? Kaya ng ama ang anak niya.